Kayanggaw! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang po natin ngayon ay pinadala ng ating kayanggaw na si Arel. Kwento daw to nung panahon na makilala niya ang babaeng nagpabago ng buhay niya. Grabe, sino kaya yun? Eh, dito babae daw na nakilala niya na to, na nagpabago ng buhay niya, meron daw kakaibang katangian. Kaya susubaybayan natin kung ano ba yung tinutukoy ng kayanggaw natin na si Arel. Pero bago po yan, shoutout muna sa kayanggaw natin na si Si Miss Mary Jane Timbol. Sabi niya, visible pa ba yung mga comments ko? Nakailang bati na ako nung birthday ni Sir Jay. Pero hindi sinuwerteng ma-shoutout. Kaya hello po, shoutout Hello po sa po, inyo, Ma'am Mary Jane. Sorry ma'am, sobrang dami kasi talagang comments kaya hindi namin talaga nakikita halos lahat ng mga comments. Pero anyways, belated happy birthday po sa iyo, Ma'am Mary Jane. And maraming salamat sa palaging pakikinig sa amin. And ayun, kaya nga, ano ba inaantay natin? Simulan na natin yung kwento. Enjoy! Uy, ito oh. Pwede to. Putulin natin to, Arel. Uy, Arel. Nasaan ka ba? Uy, Arel. Kung ano-ano na namang ginagawa mo dyan, ha? Uy! Ano ba? Ba't ka ba nangugulat, Mikay? Grabe yung mata mo, naging flashlight. Sobrang laki, oh. Uy, aray ko. Kainis ka naman, uy. Kairi ka. Ang bilis ng karma, no? Lalo ka pang gumaganda. Mas bagay pala sa imputikan eh. Uy! Uy! Ayan tuloy. Ba't ka nangatak? Palibasa na karma ka. Gaganya ka na sa akin ha. Tawa ka ng tawa eh. O, hindi yan. Pareho na tayo. Kainis, pati yung ugali mo parang putik. Grabe to. Grabe ka. Mas matanda sa akin ng 5 taon si Mikay. Pero kami talaga ang laging magkasama. Lagi siyang nakabuntot sa akin, siguro dahil wala siyang ibang makasundo. 12 anyos na si Mikay noon. Lalaking lalaki ang kilos at ugali niya. Mas brusko pa nga siya minsan kesa sa ibang lalaki sa amin. At yung mga kaedad niyang babae sa amin, pinagtatawanan lang siya at nilalayuan. Ako naman 7 taong gulang ako noon. At ako yung batang weirdo sa lugar namin. Dahil nga sa kakaiba kong kakayahan. At dahil nga pareho kaming alanganin. Pareho kaming naiiba. Kaya kami na siguro ang napilitang maging magtropa. Ang galing ah! Halos mata na lang yung kita sa'yo. Ang daya mo. Ikaw hindi ka lumubog. Ako, sumubsob talaga kasi hinatak mo ko eh. Sama talaga ng ugali mo. Ayos lang yun, to naman. Tara na, iaangat kita dyan. Grabe, ang bigat tuloy ng tsinelas ko. Pero ang saya, no? O ano? Tara na? Uy, ano ba? Iabot mo na nga yung kamay mo. Uy, Arel. Mikay, teka, may nakatingin sa atin. Ha? Ano naman yun? At saka, sino? Bilisan mo na nga dyan. Mikay, huwag kang gagalaw ha. Teka nga, ano ba kasi meron? At saka, ano ba talaga yun? Ay, sama naman ng timing yan. Yari tayo dito sa gubat yan eh. Basta, huwag kang maingay, Mikay. Bakit nga ba kasi? Ano ba yung nakikita mo? Sabihin mo kasi na maayos. Mikay, sa likod mo. Ka talaga? O ayan, patas na tayo. Pati yung mukha mo meron na. Visit ka. Nakakain na yata ako tapos ikaw, napakaano mo talaga. Nananakot ka lang pala eh. Masama yan ha. Puro ka talaga kalukuhan. Ginagamit mo pa talaga sa pananakot yung kakayahan mo. Di ba sabi ni Mang Goryo, huwag mong pinambibiro yan? Buti nga, ako lang yung naniniwala sa'yo tapos pinagkakatuan mo pa ako. Sus, ito naman si Mikay oh. Nagdampo pa. Nagtatampo ko na pala ngayon. E di, pwede na pala kitang paligawan kay Nonoy. Ano? Si Nonoy? Mas mabilis pa ako tumakbo dun eh. Tapos hindi naman marunong mag-basketball yun. Konting bal yan, nahihiga na agad. Sino bang gusto mo? Si Ronel na lang kaya? Yun, mukha artista yun. Pre, napakahinhi naman nun eh. Masyadong makinis at saka masyadong maputi. Bading yun, oo. Ako na nagsasabi sa'yo, bading yun. Bading. Porkit matalino tsaka pogi, bading na.
Ayaw mo nun? Iyon, bading, tapos ikaw tomboy. Aray, ba't ka ba lang uutos? Dami mo kasing sinasabi eh. Doon na nga muna tayo sa ilog. Maghugas muna tayo doon. Puro kakalukuhan. Pareho na tuloy tayong putikan ngayon. Oh, tingnan mo. At saka pag nakita ni Mang Ago na ganyan yung itsura mo, lagot ka, punching bag ka na naman doon. Oo na. Pero Migay, kailangan natin umuwi. Ano, uuwi kang ganyan? Gusto mo ba na... Oo, umuwi na tayo. Kailangan na eh. Hindi pa nga tayo nakakakuha ng mga kahoy eh. Baka ikaw yung panggatong ng tiyo mo pag wala ka na dalang kahoy doon. Sige ka. At saka, yan oh, tingnan mo nga yung itsura mo. Pag uwi mo, putikan ka na tapos mangingitim ka pa sa pasa. Basta't umahong ka na dyan. Bilisan mo. Hayaan mo na yung mga kahoy. Ayaw tayong pakuhain ng... Ha? Ano yun? Hangin yun, di ba? Hindi yun hangin, Mikay. Kaya bilisan mo na dyan. Tara na. Ano ka ba? Hangin lang yun. At saka, ang liwa-liwanag pa oh. Ano yun? Huwag mo nang tignan. Huwag mo nang hanapin. Tara na kasi. Oo na. Ito na, siglit lang. Lubog na lubog tuloy na. Yung pa ako. Aral, may humahatak sa akin. Bilis! Iahong kita tuloy. Hawak ka. Huwag mo pabigat. Ano ka ba? Hindi naman ako nagpapabigat eh. Ayaw bitawan yung isa pa ako. Ari, may humahatak sa akin. Bilisan mo, hilahin mo pa ako. Huwag mo ko bitawan. Ayaw, Mikay. Pero huwag ka rin bibitaw Ano? May batang tubaan? Ayos na. Bilisan mo, tara na. Bilisan mo, tumakbo ka na. Pero may batang tubaan. Sino yun? Biglang nakaahon si Mikay matapos kong masulyapan sa gilid ko ang batang dumaan. Batang babae yon, mahaba ang buhok. Kakaiba ang presensya niya kaya nakalutang habang naglalakad sa hangin. Nagtatatakbo na kami papalabas ng kakahuyan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ang tagal naming makalabas doon. Uy, bakit ganun? Bakit hindi tayo makalabas? Dapat kanina pa tayo nakarating sa bungan, di ba? Oo nga eh. May kakaiba nangyayari dito. May naglalaro sa atin. Ano na naman yung visit naman? Ano gagawin natin yan? Ewan ko. Basta tumakbo ka na lang. Ha? Yung bata. Kumakaway, Mikay. Uy, ano ba sinasabi mo dyan? Uy, Arel! Saan ka pupunta? Huwag dyan, uy! Hindi dyan yung palabas eh. Lalo tayo mapapaloob dito sa gubat dyan. Hindi. Sumunod ka sa akin, dali. Basta, bilisan mo. Nahagip na naman ang paningin ko yung batang babae. Kumaway siya at tumakbo. Tapos lumingon pa sa akin. Para bang sinesenyasan niya akong sumunod. Kahit hindi ako sigurado kung anong mangyayari, sinundan ko yung bata. At pinasunod ko na lang din si Mikay. Nakarinig kami ni Mikay na kakaiba. Mahaba at malalim na atungal. Pero bigla rin kaming nakalabas sa gubat na yon. Buti na lang nakalabas tayo dun, Arel. Pero ano ba yun? Narinig mo ba yun? Uy, Arel! Oo, narinig ko yun. Nakakatakot nga yung angin niya eh. Ano ba yun? Maligno ba yun? Naku, siguro kaya tayo naligaw. Yun di siguro yung humatak sa binti ko doon sa putikan, no? Hindi yung maligno. Hindi ganun yung mga maligno. Ano nga yun kung hindi maligno yun? Kita mo nga, di ba? Naligaw tayo. Hindi yung maligno, Mikay. Dahil aswang yun. Ha? Aswang? Paano mo naman nasabi? Tsaka, bakit ganun? Naligaw nga tayo eh. Basta aswang yun. Kakaibang aswang. Parang kaya niya rin kontrolin yung paligid. Pero ayos na. Sa ngayon, nakalabas na tayo. Tinulungan kasi tayo nung bata eh. Anong bata ba yung sinasabi mo? Wala naman ako nakita eh. Tayo lang yung... Pero, huwag mo sabihin na may nakita ka pang iba dun. Basta may bata noon. Hinatid tayo sa labas eh. Tara na, uwi na tayo. Nandiyan pa yung mahabol sa atin eh. Nakatingin lang sa atin. O sige na nga, tara na. Bilisan mo ah. Naku, naiwan pa pala natin yung kampit ng tiyong mo dun. Talagang patay ka na naman dun eh. Ano, dun ka kaya muna sa amin? Ano? Doon ako sa inyo tapos uuwi rin ako. Ganon din yun eh. Harapin ko na lang si Chong. Sanay na naman ako. Ay, sige na nga. Tara na. Hindi na tayo nakapagbanlaw ng putik eh. Nilingon ko pa yung bungad ng kakahuyan habang palayo kami doon. At sana hindi ko na nga ginawa yon. Natanaw ko ulit doon ang batang babae at nakatalikod na siya. Pero sa isang mataas na puno, may nakita akong kakaibang nilalang.
Tila babae rin, may pakpak, nakasungaw ang mukha sa mga halaman. Nanlilisik ang mga mata niya sa amin. Nangilabot ako pero ibinaling ko na lang ang tingin ko. Wala akong nakuhang kahoy, nawala ko yung kampet, kaya naman pag-uwi ko. Hindi ka talagang bata ka. Napakabuisit mo talaga. Inutusan kita para manguha ng kahoy. Inutusan kita para may panggatong. Tapos naglagalag ka lang. 3 araw ka naglagalag sa pesting gubat na yun. Aray! Chong! Aray ko! Talaga masasaktan ka. Dahil niloko mo ako. Anong ginawa mo dun ng 3 araw? Kasama mo pa yung si Mikay na isa pang parang patapon. Talagang pag magkasama talaga kayo, makalintik talaga kayo. Eh ano bang ginawa mo sa gubat ng 3 araw? Magsalita ka! Chong, mangunguha lang po talaga kami ng kahoy nanguha lang po kami pero hindi po kami nakakuha kasi... Kasi nagbulakbol kayo doon. Kasi parehas kayo siraulo ni Mikay. Napakabuisit mo talaga. Perwiso kayo sa buhay ko. Akalain mo 3 araw kang nawala dito? Wala akong mautusan dito tapos ano? Tinataguan mo ba ako? Tinatakasan mo yung mga gawain dito sa bahay? Aba, pasalamat ka dahil kinukup kita ha. Kasalanan mo kung bakit namatay ang ate. Yung nanay mo. Tapos kinukup pa kita. Tapos ganito pa yung gagawin mo sa akin, buwisit ka. Tama na po. Hindi ko po talaga alam, Chong. Nangunguha lang po talaga kami ng kahoy. Sino niloko mo? Nagbulok-bulok ka ng 3 araw. Akala mo nakakatuwa yung ginawa mo. Halika dito. Halika dito. Dahil sa kabalbalan mo, parurusahan kita. Halika dito. Diyan. Diyan ka. Lumuhod ka dyan sa asin. Lumuhod! Chong, masakit po yan. Parang awa mo na, Chong. Huwag po, Chong. Ayaw mo lumuhod ha? Talagang ginagalit mo ako. Lumuhod ka. Lumuhod! Chong! Yan yung dapat sa'yo. At huwag kang aalis dyan. Kulang pa yan. Dapat sa'yo yung nahahataw habang nakaluhod dyan eh. Ano? Linti ka mo. Walang yan. Nakaluhod ako nun sa asin habang hinahagupit pa ni Chong ang pitan ko. Pero nasulyapan ko siya. May lumitaw na figura ng bata sa may lababo, kung saan nakasalansan ng mga plato. Patakbong dumaan doon yung bata at nagliparan yung mga plato. Hindi yun nakita ni Chong dahil abala siya sa pagpaparusa sa akin. Buisit ka. Binasag mo to. Nabasag na ang lahat, pweste ka. Nakita mo na. Kasalanan mo to eh. Chong, tama na po, Chong. Mamawa po kayo sa akin, Chong. Wala na natira sa mga plato dahil sa'yo. Kasalanan mo to. Talagang perwisyo ka talaga sa buhay ko. Salot! Malas! Salot! Namatay ang ate dahil sa'yo, perwisyo! Ago! Ago! Buksan mo to, Ago! Tama na yan, Ago! Eh bakit ba? Ano na naman? Ikaw na naman matanda ka! Bakit ba? Inuutosan kita, Ago. Tigilan mo na yan ngayon din. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan, bata. Napakapakalimero mo talaga, matanda ka. Pinaparusahan ko lang tong batang to dahil pasaway ito. 3 araw hindi umuwi, pinakuha ko lang nakahoy doon sa gubat. Talagang perwisyo to sa buhay ko. Eh, halika dito, bata ka. Halika dito. Tumayo ka dyan. Aray, Chong. Hindi po ako makatayo. Aray ko po, Chong. Tumabi ka nga dyan, ako. Halika nga, bata. Sus Maria Josep. Halika, gagamutin kita doon sa bahay. Oh, ikaw, Ago, ha? Ituloy mo yan ang pagpapakalunod mo sa alak. Wala nang i-istorbo sa iyo dyan. Halika na, Arel. Mga buwisit. Magsama kayo. Si Manggorio ay isang albularyo sa baryo. Kinatatakutan dahil sa chismis na mambabarang daw siya. Sa kanya lang takot at nakikinig si Chong Ago. Minsan na kasing nagkasakit ng malubha si Chong matapos niyang muntik sugurin ang matanda. Totoo naman po yung sinasabi ko kay Chong eh. Nandun pa siya sa bahay nung umalis ako nung umaga. Kasi nga po, inuutosan niya po ako manghahoy. Tapos ang alam ko, pabalik na kami nung hapon. Kaso ang sabi niya, 3 araw daw po kami nawala. Naku, hindi ko naman po alam na 3 araw na pala yun eh. Kasi parang kalahating araw lang talaga kami sa gubat.
Talagang hindi nyo malalaman ang nangyari sa inyo. May elementong naglaro sa inyo doon. Kaya parang huminto ang oras habang nasa gubat kayo. Yan problema, hindi yan pakikinggan ng tiyong mo. Alak lang ang laman ng utak nun paano makakaintindi yun? Tumagilid ka. Yan, sa kabila naman. Nako, maga-maga talaga yung mukha mo. Terrible talaga yung tiyuhin mo, ano? Nararamdaman ko nga po talagang may kakaiba dun nung pumunta kami. May humila po sa paa ni Mikay nung nahulog po kami sa putikan. Tapos may nakita akong bata nung naligaw po kami. Sinundan ko po yun. Kaya nakalabas po kami doon. Ano ka mo? Naligaw kayo tapos sinundan mo yung bata. Tapos siya pa yung dahilan kung bakit kayo nakalabas doon. Aba, kakaiba yan pero ito yung tatandaan mo. Hindi na dapat pinupuntahan yung gubat na yun dahil nandun na sila. Nagsibalik na sila. At doon na sila naglulungga. Po? Meron pong bumalik? Pero, oo nga po no. May nararamdaman po talaga ako nun. Saka may nakita po akong kakaiba. Hindi ko lang po talaga mapaliwanag nun. Talagang matalas yung kakayanan mo, ano? At mga itong lumilitaw sa'yo. Pero Arel, sinasabi ko sa'yo hindi mo dapat pinagsasabi yung mga nakikita mo. Lalo ka lang lalayuan ng mga tao. Hayaan mong tayo na lang yung nakakaalam niyan Opo. At saka si Mikay lang naman po yung nakakaalam nito O siya sige. At tatagal mo lang iyo. At balang araw, pahalagahan din yung kakayanan mong kinatatakutan nila ngayon. Nakakakita ako ng mga hindi nakikita ng iba. Nakakaramdam ako ng mga bagay na hindi maramdaman ng iba. At noong mga panahong yon, pareho naming nasasagap ni Mang Goryo ang naiibang presensyang dumating at gumagala nga sa baryo. Kakaibang presensya na magsisimulang maghasik ng kababalaghan, pati na rin ang lagim sa mga tao roon. Grabe yung sinapit ni paring Dodoy. Nakakadiri. Parang kinain yung bituka Pati yung dibdib, butas, dilat na dilat pa. Talagang hirap na hirap siya bago mamatay. Huwag niyo nang ang pagkaguluhan. Kaya dyan, balutin na natin para maalis na to. Nilalangaw na tayo At kayong buong baryo, sinasabi ko sa inyo dapat mag-ingat tayo ngayon. Mas mabagisan nila lang na umaaligid sa atin. Nakita ninyo na. Nagsimula na sila mambiktima. Kapag gabi, mas maigi magsunog kayo ng gulong sa labas ng bahay. At maganda rin kayo ng bawang at asin. At pati na rin. Ay nako, Mang Goryo, ano naman ba yung pinagsasabi nyo? Huwag nga kayo manakot dito. Ang may gawa niyan, yung nakaaway ni paring Dodoy sa kabilang baryo. Binaweltahan siya nung binanatan niya yung pisahan doon. Ay nako, kung ano yung pinapasok niyo sa isip ng mga tao dito, nananakot lang kayo Hindi ako nananakot, Ago. Pinaghahanda ko lamang kayo. Ngayon, nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Basta malinaw at totoo yung sinasabi ko at nakita nyo na rin sa harapan ninyo. Huwag niyong hintayin na kayo mismo yung makaranas na sinapit na isang kababaryo natin. Uy, Arel, totoo kaya yung sinasabi ni Mang Goryo? Ano sa tingin mo? Totoo yun. Isang gabi narinig ko yung mga kuliglig Iba yung tunog. Para silang may kinatatakutan. Makalipas ang 2 linggo ay panibagong lagim ang bumalot sa baryo namin. Yung mga baka, kalabaw at kambing, at iba pang alaga na tuyuan ng dugo. Muntik nang magkagulo dahil nagkabintangan ang mga tao. Akala nila may nananabotahe, pero nang makita ng isang magsasaka ang nilalang na nanggugulo, dun na sila natauhan. Nakita nyo na! Si Bilo na mismo ang nagsabi. Nakita niya sa dilim na may gumagalaw na nilalang. Nakiikot sa mga bahay-bahay. Nako si Pilo hindi lang naman lasenggo yun Lagi pang kargado yun. O ngayon, tignan nyo, tulala na. Hindi na makapagsalita. Sumagat ba naman siya pagkabangag Ang nangyari kay Pilo, dulot din na nilalang na sumasalakay sa atin ngayon. Ang sumasalakay lang sa atin ngayon, mga walang magawa. Yung mga taga-kabilang baryo, naiingit sa mga ani natin dito. Sa atin din buibili ng bulto-bulto pala yung mga negosyante Kaya pwede ba, Mang Goryo? Huwag mo nang takutin yung mga tao dito.
Ewan ko dyan sa chong mo. Makakontra na lang talaga yan kay Mang Goryo eh. Noon pa naman kasi hindi talaga naniniwala yan sa mga ganyan eh. Pero, Hoy Arel, umuwi ka na't magsayang ka na. Wala ka naman inatupag kundi magbulokbol kasama yung babaeng yan. Oh, bakit? May problema ka ba sa akin? Huwag mo nga akong inaano. Kala mo naman lahat takot sa'yo. Sira ulo tong batang to ah. uuwi na po ako, Chong. Pero pengi po akong pera. Wala po tayong mantika eh. Talagang lalong nababa na si Chong kapag nakakarinig siya ng mga kwentong kababalaghan. May malalim din kasing dahilan kung bakit siya ganon, na hindi nauunawaan ng karamihan. Pero isang gabi, si Chong mismo ang humarap sa sinasabing nilalang na umaaligid sa baryo. Bumangon si Chong noon dahil nakarinig kami ng kakaibang ingay sa kamalig. Hinala niya kasi noon may nagnanakaw ng mga palay niya. Lintik na yan. Bakit ba kasi ayaw magsatahimik ng mga asong yun eh? Teka nga. Buisit ka. Dito ka pa talaga sa kamalig nagtago. Hoy! Kapag nahuli kita, lulupoy kita! May dumaan. Ano? Hoy! Demonyo ka, animal ka! Napakalakas ng loob mo! Naku naman to si Chong eh. Hindi tatablan ng baril yun. Ano? Sino nandyan? Uy, sino yan? Kitang-kita ko mula sa bintana sa loob ng bahay na may nagdaan ng napakabilis sa gilid ni Chong. Halos guhit lang ang nakita ko sa sobrang tulin. Pero sa naaaninag ko, maliit yon, parang bata ang taas at parang mahaba ang buhok. Bigla namang tumahimik ang alulong ng mga aso. At sa loob ng bahay, nakarinig ako ng mahina at matipid na kaluskos. Si Chong naman naglibot-libot na dala ang baril niya at naiwan ako mag-isa sa bahay. Uy, sino yan? Alam kong meron nandyan. Parang nasa ilalim yata ng kama. Teka nga. Nakakarinig ako ng maliliit na yabag at paghinga. Pero napakahirap tuntunin dahil mabilis at bigla na lang nawawala. Hanggang sa dumalas ang kaluskos sa ilalim ng papag na natatakpan ng mahahabang sapin. Dahan-dahan ako lumapit sa papag. Dahan-dahan ako yumuko. Unti-unti kong inangat ang manipis na telang sapin. At maya-maya pa. Shhh! Huwag kang maingay. Ano yun? Tao ba yun? Bakit ganun? May nasulyapan nga ako. Nagsalita pa siya. Mahina na halos bulong na lang. Pero nabitiwan ko rin agad ang sapin dahil sa takot. Kahit nga lumalagabog na ang dibdib ko noon ay sinubukan kong silipin ulit ang ilalim. At sa pagkakataong yon, wala na siya. Huh? Nawala na? Nasaan yun? Huwag kang maingay. Pakiusap, huwag kang maingay. Teka, ano? Paano ka napunta sa ibabaw ng kama? Ano ka? Sino ka? Natatakot ako. Ano? Hindi kita marinig. Lakasan mo yung boses mo. Tulungan mo ako, natatakot ako. Sasaktan nila ako. Ano? Ano sasaktan? Hayop ka! Magpakita ka na! Napapagod na ako sa paghahanap ha! Hindi ka rin makakatakas sa akin dahil papatayin kita, hayop ka! Naku, si Chong parang pabalik na. Natatakot na ako, tulungan mo ako. Teka, dugo ba yan? Hala, may sugat ka. Tulungan mo ako. Tulong. Naku, nandiyan na si Chong. Doon ka dumaan sa likod, dali. Hindi, sa ilalim. Bumalik ka na lang sa ilalim ng papag. Bibilis! Buisit na yun! Chong, ano po nangyari? Nahanap niyo po ba? Tingin mo, nahanap ko? Tatalong ka pa ng tatalong, hindi ka ba nag-iisip? Kunin mo nga yung tuwalya ko doon! Opo. May bakit ka nanginginig? Ano ba nangyayari sa'yo? May ginawa ka na bang kalokohan? Tigilan mo ako, Arel ha? Kapag nalaman ko lang talaga na meron kang ginawang kalokohan. Ano yan? Nagalit sa papag? Hoy! Hoy! Nakabalik naman sa ilalim ng kama ang kakaibang dalaga. Nang bumalik si Chong sa bahay, biglang lumitaw ang dalaga
at tila lumutang palabas ng bintana. Matulin na parang hangin lang, pero pareho naming nakita ni Chong. Tinugis at pinagbabaril ni Chong yon, pero hindi na rin niya naabutan. At nang makabalik siya, ako naman ang napagbuntunan. Abay, hayop ka talagang bata ka! Chong, bakit? Rico, Chong! Bakit hindi mo sinabi? Nandiyan lang pala sa loob! Ginagago mo na naman ba ako? Hindi po, Chong. Hindi ko po alam. Ba't ko naman hindi sasabihin sa'yo? Sinungaling! Talagang buwisit ka talaga! Hating gabi na pero nagkakalampagan pa rin sa bahay namin dahil sa panggugulpi sa akin ni Chong. Naawat lang siya ng katukin at suguri na kami ng mga kapitbahay. Dinala ko ng mga kapitbahay para mailayo lang sa tsuhin kung naghuhurumentado pa rin. Uy, Arel, umiiyak ka ba? Sa bagay, masakit yan eh. Talagang maiiyak ka niyan. Sige lang, umiiyak ka lang. Hindi ko talaga maintindihan, Mikay. Ba't kaya lagi akong ginugulpi? Siguro nga kasi kasalanan ko kung bakit namatay si nanay, no? Nag-iisang kapatid yun ni Chong eh. Pero bakit naman ganun? Ano bang malay ko doon? Ay, alam mo, mali ang iniisip mo eh. Mali rin yan, Chong mo, kung yan yung dahilan niya kung bakit kanya binubugbog. Ano bang mali mo sa pagkamating ng nanay mo, di ba? Bakit niya sinisisi sa'yo yun? Pero sana, Arel, balang araw magpursige kang makawala sa kamay ng Chong mo. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Hindi naman dahil sa sakit ng katawan, dahil sanay na ako doon. Umingikot sa utak ko kung bakit galit na galit sa akin ang tsuhin ko. Bakit hindi ako pwedeng tratuhin ng maayos? Bakit ganun ang buhay ko? Hindi gaya ng sa ibang bata. At kinabukasan, bumalik din ako sa bahay. Parang normal lang ang lahat kay Chong. Biglang pumayapa ang baryo pero makalipas ang higit 3 buwan. Nagulantang na naman kami sa isang kahilahilakbot na pangyayari. Naku, nagkakahabulan na sila. Pero hindi nila kayang hulihin yun. Mapapahamak lang sila doon. Ha? Hala, teka, ikaw na naman. Teka, huwag kang lalapit sa akin, huwag. Tulungan mo ako, maawa ka. Teka, ano bang ginawa mo? Bakit puro dugo ka? Teka, ikaw ba yung hinahabol ng mga tao? Yung pumatay sa 3 magsasaka? Ikaw yun? Hindi, tulungan mo ako, parang awa mo na. Naku, kasi Ha? Naku, sino yung kumakatok? Arel! Arel, ako to! Buksan mo, bilisan mo! Naku, saglit lang. Ano bang gagawin ko? Umalis ka na. Bilisan mo. Huwag makikita ko. Hindi naman ako yun eh. Nakakainis naman. Ano bang gagawin ko? Hoy, Arel! Ano ba nangyayari sa'yo? Arel, buksan mo na nga to! Tumabi ka nga dyan! Bilisan mo, isara mo na! Grabe, nagkakahabulan na oh. Pinuntahan kita dito dahil sigurado kung wala kang kasama. Kasi nga, naghahabol dun yung Chong mo eh. Oh, ano ba nangyayari sa'yo, Arel? Bakit may mga bakas ng dugo dito? Kasi Mikay, Bakit? Nanginginig ka oh. May nakikita ka na naman ba? Uy, sabihin mo naman sa akin oh. Arel, ano yan? Bakit may paa sa ilalim ng papag? Huwag kang sumigaw. Huwag kang maingay. May paa oh, may dugo. Ano yan? Maawa ka sa akin. Huwag kang sumigaw, huwag. Arel, ano ba yan? Puro dugo siya eh. Mikay, ano ka ba? Sabi ko huwag kang maingay eh. Ano nga kasi yan? Bakit siya ganyan? Teka, yung hinahabol nila, yung dumukot ng puso ng mga magsasaka, Arel. Huwag mo sabihin na. Hindi siya yun. Huwag kang maingay. Sige na naman oh. Ano ba, Arel? Nasisiraan ka na ba? Nagtatago ka ng... Nawala. Bakit nawala yun? Wala na. Nakaalis na pero hindi talaga siya yun, Mikay. Sigurado ako doon. Basta huwag ka na lang maingay ha. Huwag mo to sasabihin sa kanila, lalo na kay Chong, Mikay. Siguradong malalagot na naman ako doon eh. Baka mapatay na ako noon. Masisira talaga yung ulo ko sa iyo, Arel eh. Ano ba naman itong ginagawa mo?
Paano mo nasasabi hindi yan yung ng biktima ng mga kababaryo natin? Eh, kita mo naman di ba ang dami niyang dugo? Eh ikaw, paano ka rin nakakasiguro na yan yung gumawa nun? Sige nga. Itsura pa lang nun eh. At saka naninindig lahat ng balahibo ko sa babaeng yun eh. Hindi ordinaryo yun. Tapos naliligo pa siya sa dugo. Eh, malamang tinamaan yun ng bala ng mga humahabol sa kanya. Tapos, tignan mo, bigla na lang siyang nawala. Ginagamit ka lang nun, Arel, tapos ipapaloko ka naman. At higit sa lahat, ikaw dapat yung mas matalas yung pakiramdam sa mga ganun. May kakayahan ka, di ba? Oo nga, pero hindi pa rin batayan yun. Nung nagmamakaawa siya sa akin, alam ko na eh. Sigurado ko, nararamdaman kong hindi siya yung gumawa nun sa mga kababaryo natin. Ay, ang labo mo talaga, Arel eh. Nanguuto ka lang nung... Labas! Lumabas ka! Kahit hindi nyo sabihin, lalabas mo talaga ako. Arel, mauna na ako ah. Naku, lagot na naman ako na ito. Nandito pa yun. Wala, nawala yung dugo. Nawala. Hoy, ikaw! Ano tinitingin-tingin mo sa sahig? Ba't kaya yung itsura mo? Wala po, Chong. Wala po. Ha, ikaw siguraduhin mo wala ka tinatago katarantaduhan na naman sa akin. At kapag may nalaman ako, sinasabi ko sa'yo, dudurugin talaga kita, tanda mo yan. Wiset! Natapos na lang ng ganun ang gulo. Hindi naabutan ng mga tao kung sino ang kumatay sa tatlong magsasaka. Nawala rin yung kakaibang babae. At si Mikay naman, mabutit hindi na nakapagsalita pa. Ilang araw akong binabagabag ng nangyari lalo na't napapanaginipan ko ang babaeng yon. Sigurado akong hindi siya ordinaryo, pero hindi rin siya ang salarin sa baryo. Arel, nakakasiguro ako na yung babae nagpapakita sa'yo, isa yung tinatawag na diwata. Diwata po? Pero sabi ko nga po sa inyo, may dugo po siya. Di po ba sabi niyo rin sa akin na hindi basta-basta nasusugatan yung diwata? Lalo na po kung baril lang po ng tao yung may gawa nun. Oo nga, pero meron din posibilidad na hindi purong diwata yon. Hindi ko lang alam kung anong kalahati ng pagkatao niya. At isa pa, hindi ko pa masasang-ayunan niyang sinasabi mong wala siyang kinalaman sa mga nangyayari dito. Hindi pwedeng naramdaman mo lang. Baka naaawa ka lang sa babaeng yon o baka ginagamit lang niya yung damdamin mo. Ganon? Pero talagang sigurado po ako eh. Kitang-kita ko po talaga sa mga mata niya. Kahit matalino ka at may kakaiba kang kakayanan, bata ka pa rin talaga. Kung sa bagay, kahit kami rin matatanda, nagkakamali rin kami sa mga pagtansya namin. Pero ganito na lang. Mag-iingat ka pa rin kapag nagpakita sa iyo yung babaeng yun Hindi pa rin talaga natin sigurado kung anong uri ng elemento siya. O kung hindi nga ba siya yung aswang na nabibiktima dito. Maaari rin kasi na makapangyarihang aswang yan na naglalaro na emosyon ng diwa ng tao. At posible ring sinaunang aswang yan gaya ng Bangkilan. Maladiwata din kasi yung mga aswang na yon. Bangkilan po? Yung sinasabi niyo pong sinaunang aswang na halos ubos na? Ewan ko po. Basta wala po talaga akong nararamdaman na masama po sa batang yun. May ilang gabing nakikita ko ang babae. Minsan nasa pagitan siya ng mga puno sa labas ng bahay namin. Minsan naman nasa gitna ng bukid, nakatayo lang at nakatulala. At may mga pagkakataon pa nga kapag sinasaktan ako ni Chong. Lumilitaw ang babaeng yon at may kung anong ginagawa para maabala si Chong sa panggugulpi sa akin. Abay, bakit mo tinapon? Abay, napakataka mo talagang bata ka! Aray ko, Chong, hindi po ako yung nakatapon nun. Kayo po yung nakatabig ng alak nyo kasi nakatulog po kayo. Chong, tama na po! Abay, sumasagot ka pa eh. Ibibintang mo pa talaga sa akin. Hoy, ba't ka nandyan? Sino yan? Abay, sino ba itong lintik na to? Ano nangyari? Bakit sa mga ina? Una ay nagpatay sindi ang mga ilaw. Sumunod ay may dumaang malamig na hangin. At maya-maya pa, nasa tabi na ni Chong ang isang babaeng nakatalikod at mahaba ang buhok nito. Napatalon si Chong sa gulat. Nagtatakbo siya palabas ng bahay at naiwan ako mag-isa.
Pero habang umiiyak ako at ginagamot ang sarili, nakaramdam ako ng presensyang parang sinasamahan ako. Pagkalipas nga ng 3 araw, biglang dinapuan si Chong ng misteryosong sakit. Minanas ang tiyan niya at ang mga paa niya. At ang mga mata niya, nagsara at nagtubig. Buisit, hindi ako makatayo hindi din ako makalakad. Buisit talaga. Besting buhay to. Chong, dapat ko na po sigurong tawagin si Mang Goryo. Dapat matignan niya po kayo. Kasi po, sabi niya sa akin, may kakaiba pong espiritu na nagpapahirap sa... Aray! Buisit! Ang sakit ng paa ko. Nakita mo na, di ba? Kahit nananakit ang paa ko, dadapo to sa'yo. Babaliin talaga nito yung tadyang mo kapag hindi mo ginagawa yung sinasabi ko. Lumakad ka na! At huwag kang babalik dito nang wala yung ugat na yun, ha? Lumayas ka na! Kahit halos baldado na si Chong ay tadyak pa rin ang natikman ko habang nagpapaliwanagan kami. Nakakatakot ang gubat na yon. Pero ewan ko ba, mas takot ako kay Chong. Bilang bata noon, siguro bumakat na sa pagkatao ko ang takot ko sa kanya. Na lahat ng sasabihin niya, susundin ko na lang. Mag-isa ko ngang sinuong ang gubat na yon at hindi ako nagkamali. Talagang nakaumang sa akin ang lahat ng kababalaghan doon. Nakakainis naman. Umaga ako nagpunta dito pero ba't ganun? Parang papadilim na kaagad Naku, tama talaga si Mang Goryo. May kung ano talaga dito sa gubat. Ano? Teka, wag! Nakayuko ako noon para makita ng mabuti ang nilalakaran ko. May nasagi ako sa ilalim ng puno. At nang lingunin ko yon, tao, nakabiti ng patiwarik at nakanganga. Litaw ang mga pangil at nanlilisik ang mga mata sa akin. Napakaripas pa nga ako ng takbo. Pero pakiramdam ko ay may kung anong malapit lang sa likuran ko na ayaw akong tigilan. Hanggang sa nasulyapan ko na naman ang babaeng yon. Una ay nakaupo siya sa ugat ng isang puno. Tapos bigla na lang nalipat ang pwesto niya at kinawayan niya pa ako. Sumunod ako sa kanya at parang nawala ang humahabol sa akin. Aswang yun. Hinabol ako pero yung babae nawala naman bigla. Huwag ka dito. Teka, bakit ka naman bigla sumusulpot? Ano ba? Huwag ka dito. Sige na, umalis ka na lang. Ano yung angin na yun? Nawala ulit yung babae. Buisit naman. Sana hindi na lang ako pumunta dito. O sana may kasama man lang ako dito. Ang hirap talaga ng lagay ko. Parang lagi ako mag-isa. Mag-isa ako sa lahat. Sana man lang nandito si nanay. Kaso, ang malas ko talaga. Naawa na lang talaga ako sa sarili ko noon. Malinaw na delikado ang gubat, lalo pat bata pa lang ako. Pero hindi naman ako makapalag sa tiyong ko. Hindi ko rin naman pwedeng isama si Mikay dahil siguradong pipigilan niya ako. Wala na akong magawa noon at wala naman talaga akong magagawa. Naglalakad ako habang nagpapahid ako ng luha. Hanggang sa mapasok ko na nga ang kuweba. At sa kinatatakotang kuwebang yon, doon ako kinumpronta ng nakakatakot na puwersang tila nagmamayari ng gubat. Ang layo naman. Sobrang layo nung sinasabing gamot na ugat. Ayoko na. Sana pwede na lang ako umuwi. Pero wala Kainis talagang buhay to. Bahala na nga. Sobrang tahimik dito Lalong delikado kapag ganito yung katahimik. Sabi ni Mang Goryo. Tutulong! Tutulong! Pumasok ako sa madilim na kuweba na sululang ang tanglaw ko. Pero namatay ang apoy at naiwan ako walang makita. Sa dilim ay inatake ako ng mabangis na nilalang na may matatalas na kuko. Kumapit yun sa bato ko. Hindi ako makawala dahil maaaring mapunit ang balat ko kaya ginamit ko ang baon kong punyal. At isinaksak ko yun sa kamay ng nilalang. Nakatakas ako pero gumulong ako pababa at muli ako nasugatan. Pagkatapos ay nahulog ako sa mas malalim na bahagi ng kuweba, kung saan dinubog ako ng makamandag na mga alakdan. Kahit maraming kagat ang tinamu ko, gumapang ako paahon.
Wala akong pahinga dahil sinalakay muli ako ng hindi nakikitang halimaw at napadpad ako sa lungga ng mga ahas. Tinuklaw ako ng maraming beses pero pinagsasaksak ko ang mga ahas na yon. Nanghina ako sa kamandag ng alakdan at ahas hanggang sa hilahin muli ako ng halimaw at mabitiwan ko ang punyal. Akala ko nga katapusan ko na nun pero nakarinig ako ng pamilyar na boses. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Mamamatay na ako. Hindi ko na kaya. Tama na! Yung boss na yun. Malinaw na malinaw kong narinig yon. Habang kinakaladkad ako at bumabalagbag ang katawan ko, narinig ko ang boses ng kakaibang babae. Pero nawalan na ako ng malay pagkatapos nun. Hindi ko nga akalaing makakakita pa ako ng liwanag o makakaramdam pa ako ulit. Hindi ko nga akalaing mabubuhay pa ako sa lahat ng sinapit ko. Pero may naramdaman akong dampi o talisik ng malamig na tubig sa mukha ko. Nakakaginhawa ng katawan at isip ang tubig na yon. Kaya naman hinayaan ko munang damihin ang tubig na yon. Saka naman ako nagmulat. Ang liwanag ah. Ang sakit sa mata. Pero, ano to? Nasang... Ilog ba to? Bakit ako lang sa tabing ilog? Di ba nasa kuweba lang ako? Yung mga ahas, tsaka yung mga alakdan. Sila yung kumakaladkad sa akin eh. Shh! Wala na yun. Ligtas ka na. Ha? Teka, ikaw na naman? Napakasarap sa pakiramdam ng tubig sa ilog na yon. Nakahiga ako sa batuhang nakalapit sa tubig. Kaya naman nababasa ang katawan ko. Napakalinaw ng tubig doon. Umaagos pero banayad na banayad. Pati nga ang paligid, mapuno at liblib, pero napakapayapa. Bigla na namang nagsalita yung babae pero hindi tulad dati. Hindi na ako nagulat sa kanya. Kahit nga yung presensya niya, parang nakakagaan ang pakiramdam. Teka, yung mga sugat ko, maraming talaga ako sugat eh. Nakagat ako ng mga yun. Teka, nawala na yung sugat ko? Ba't ganun? Wala ka na kahit anong galos sa katawan mo. Wala na rin yung kamandag sa dugo mo. Ha? Wala na nga ako sugat. Ikaw ba yung gumamot sa akin? Ano ka ba talaga? Di bali na nga. Pero salamat ah, dahil niligtas mo ako. Ako rin naman niligtas mo eh. Salamat din ah. Ano ba yan? Ang tipid mo naman magsalita. Konti lang ang lumalabas na salita sa babaeng yon. Nung una nga naiilang pa ako, pero napanatag na rin ako sa katahimikan naming dalawa. Pareho kaming nakaupo lang at nakatitig sa agos ng tubig sa ilog, sa mga puno at sa mga ibong dumadapo roon. Nagtataka pa rin ako kung paano ako napadpad doon, kung paano gumaling ang lahat ng sugat ko. Pero para bang nakontento na lang akong isipin na kagagawan lahat yun ng babae. Ang sarap dito. Ang ganda. Ang tahimik. Wala si Chong. Wala mananakit sa akin. Ako, sana dito na lang yung bahay ko. Sana nga eh. Para naman may kaibigan din ako dito. Ha? Dito ka pala nakatira? Ano nga pala pangalan mo? Ako nga pala si Arel. Ako naman si Elisa. Elisa, ang ganda ng pangalan mo. Noon ko lang din napagmasdan ng mukha ng babaeng yon. Napakaaliwalas, napakapayapa ng mukha niya at ng mga mata niya. Kasing payapa at sing aliwalas ng ilog. Para bang titigan ko pa lang siya ay gumagaan na lahat ng dalahin sa dibdib ko. Hindi ko na nga matansya kung gaano ako katagal na mahinga sa ilog kasama yung babaeng yon. Wala na rin naman akong pakialam. At sa totoo lang, kung pwede nga lang ay ayoko nang umuwi. Ayoko nang umalis doon, pero hindi pala pwede yon. Ang bango ng hangin dito. Nakakaginhawa talaga ng pakiramdam. Teka, ano yun?
Si Ina yun. Naku, kailangan mo nang umalis dito. Halika, sumunod ka sa akin. Uy, ano? Hintay! Uy, hintay mo ako! Bilisan mo, sumunod ka na sa akin. Hindi ka mawawala. Ha? Ba't ganun? Ewan ko ba kung guni-guni ko lang yon. Pero para bang lumutang yung babae para makaahon sa tubig. At parang malalim pala yung inahunan niya. Kahit nga sa paningin ko, tila nakaupo lang siya sa batuhan. Kahit nung sundan ko siya, para lang siyang lumulutang sa hangin. At nataranta kaming pareho nang marinig namin ang mahina pero nakakatakot na angel. Wala pang isang minuto, nasa bungad na ako ng gubat at nakalabas na ako sa dinaraanan ng mga tao. Ang mahiwagang babae na si Elisa, nawala na naman. Paglabas ko sa gubat na yon ay inihanda ko na ang katawan ko sa sasalubong na galit ng tiyong ko. Pero iba ang dinatnan ko sa baryo. Ano nangyari? Ano nangyari dito? Uy, Arel, yung mga kababaryo natin kagabi, may sumalakay na aswang tapos napakaraming nawala. Marami ring namatay. Ayan o, tingnan mo yan. Naku, napakaraming dugo dito. Ang dami rin patay. Punong-puno talaga ng iyakan at sigawan, pati na rin ang mga tensyonadong bulungan. Sa gitna ng kumpulan ay naglalawang dugo sa mga katawang wala ng buhay. Mga bangkay na akala mo kinahatay ang itsura. Ang sabi nga ni Mikay, higit 10 katao daw ang pinatay. Bakit nagkaganito, Mikay? Paano nangyari to? Hindi rin namin alam eh. May umaligid lang na mabangis sa angil. Tapos tinugis yung mga tao na yan. Tapos ito na, nadat na namin na patay na lahat ng humabol. 5 pa nga yung nawawala eh. Saan ka ba kasi galing, Arel? 5 araw kang wala dito. Pasalamat ka nga, hindi pa rin nakakabangon yung tiyong mo eh. Kundi bugbog ka na naman dun. Ano? 5 araw? Naku, nangyari na naman yun. Akala ko higit 1 araw lang ako doon sa gubat eh. Mga kasama, pasensya na kayo at ganito yung sinapit natin. Sadyang napakalakas na nilalang na yun. Hindi lang ito mabangis kundi makapangyarihan pa. Ginamit ko ang lahat ng kaalaman ko. Binigay ko ang lahat ng nakakaya ko. Pero ito ang napala ko. Nawalan ako ng kanang braso. Nabulag ako. At ang mga kababaryo natin napatay ng ganun-ganun lang. Patawarin niyo ako mga kasama. Patawarin niyo ako. Mang Goryo, hindi nyo naman po kasalanan yun eh. Ipinaglaban nyo po kami. Kaso, talaga napakatindi ng hinarap nyo. Wala, ba't naman nagkaganyan si Manggoryo? Napakagaling ni Manggoryo ah. Bagsak na bagsak ang baryo noon. Pati si Manggoryo na inaasahan ng lahat pagdating sa pakikipagharap sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Napuruhan at nagtamo ng permanenteng pinsala. Lahat ng dako na lingunin ko. Wala akong makita kundi panlulumo, hinagpis at matinding takot. Pero ang pagkalugmok at takot na yon, hahantong pala sa isang padalos-dalos at peligrosong kilos ng mga taga-baryo. Mga kasama, hindi na pwede maya lang sasalakayin tayo at pagpepesahan ng mga aswang na yon. Hindi natin pwedeng hintayin na maubos na lang tayo ng ganun-ganon. Arel, ano ba plano nito si Mang Ago? Hirap pa nga siyang gumalaw eh. Ewan ko dyan, pero masama talaga yung kutob ko. Sana hindi mangyari yun. Mga kasama, ngayong gabi, susugurin natin at susunugin yung gubat na yon kasama ang kuweba sa dulo noon. Bubuksain natin yung mga aswang o kung ano mang demonyo yung namumugad doon. Hoy ako! Sandali lang! Ano to? Ano sa palagay mo yung gagawin mo? Itigil nyo to! Huwag mo kakain yung buong baryo sa kabahamakan! Nagsalita ka na para may magagawa ka. Palpak ka naman eh. Meron ka pang ritual-ritual na nalalaman dyan. Nag-orasan ka pa. Tapos ano? Nagkamatayan din naman yung mga kasama natin dahil dyan sa mga pinagsasabi mo. At ngayon nagkaalaman na palpak ka. Manahimik ka na lang dito. Bulag ka na, putol ka pa. Wala kang silbi. Inuutil ka na lang dito kaya ang dapat sa'yo, manahimik ka na lang.
Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Mapapahamak kayong lahat kapag sumugod kayo doon. Teritoryo nila yon. Mas makapangyarihan sila doon. Magsaiuwi na kayo at mag-isip tayo na maayos. Hindi mga kasama. Hindi na tayo pwede maghintay na lang sa kamatayan natin. Ang kailangan, sugurin at buksan inyo halimaw na yon. Dapat matapos na to ngayon mismo. Hindi ko papayagan yan. Hindi ka papayag? Ano, meron ka ba magagawa sa lagay mong yan? Kapag nga sinampal kita, baka umikot yung ulo mo Saka hindi mo ako nakikita, huwag kang mga hasta humadlang dito. Dahil hindi talaga kita sasantuhin. Sige, subukan mo at tatama ka sa akin. Lulupuhin kita, sinasabi ko sa'yo. Tara mga kasama, huwag niyo na pasinin niya inutil na yan. Tara na! Hindi! Huwag! Papakiusap mo, huwag niyo gawin to! Huwag kayo magpadalos-dalos! Mamamatay lang kayo! Hindi ba karaniwan niya aswang na yan? Pakiusap! Pangkoryo, tama na po. Wala na po tayong magagawa. Matigas po talaga yung ulo ni Chong. At napasunod niya po yung mga tao. Tama na po. Iuwi na lang po namin kayo, Manggoryo. Sige na po. Mikay, ikaw na mag-uwi kay Manggoryo. Sige na po, Manggoryo. Si Mikay na po bahala sa inyo, ha? Mikay, huwag mong papabayaan si Manggoryo, ha? Kuya Rel, ano bang gagawin mo? Sira ulo ka rin talaga Manggoryo, tara na nga po. Diyos ko, nangingilabot ako sa mangyayari sa mga taong yun. Kaawaan nawa sila ng langit. Si Chong na hindi naniniwala sa kababalaghan ay bigla na lang nagpakapinuno sa pagsugod sa lungga ng mga aswang. Kilala ko siya, hindi yun malasakit, kundi pagkakataong mamuno. Pagkakataong magmagaling at gawing tropeyo ang mapupuksa nila. Armado ang grupo niya ng sulo, ng gaas at itak, pati na rin ng matataas na kalibreng barel. Sumunod ako hindi para tumulong, kundi dahil alam kong maaaring ito ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Mga kasama, nandito na tayo sa bungad ng gubat. Tandaan nyo, pagkatapos ng gabing to, sisikat tayo sa buong probinsya. Makikilala tayo bilang grupo na pumuksa sa salot at sumasalakay sa baryo. Hoy! Mga halimaw! Akala nyo ba natatakot ako sa inyo? Maswerteng hindi ako'y nakatapat ninyo noon. Ngayon, dahil napuno na ako sa pamumuwisit nyo, ako na mismo ang tatapos sa inyo! Mga kasama, sundin niyo ako! Sugod! Naku, talaga sinundan nila yung kalokohan ni Chong, ha? Grabe, ang tindi naman ng mga dala nilang baril. Siguro, hiniram nila Chong yung sa mga kaibigan niya sundalo. Ha? Kainis? Ano yun? May gamit sila na bumubuga ng apoy? Anong balak nila? Susunugin talaga nila itong buong gubat. Naku, hindi. Mali yun. Delikado to. Gamit nga ang malalakas na barel at ang aparatong bumubuga ng apoy ay mabilis na umabante sina Chong paloob ng gubat. Namataan ko rin ang nilalang sa dilim. Umaaligid at umaatake sa gitna nila. Nagkagulo ang grupo na magsimulang umulan ng dugo. Dugo ng sarili nilang mga kasama. Napakabilis ng nilalang na yon. Sa iba't ibang direksyon ang ikot at lusob nito. Bawat sugod higit 3 ang bumabagsak ng duguan. Ang kaninang mga tumutugis. Ngayon sila na ang tinutugis. Pero nang malagay sa alanganin ng grupo, si Chong na tumayong pinuno nila ay iniwan ang lahat at mag-isang tinungo ang kuweba. Wala na. Malilintigan sila doon. Kayo! Magsi-atras na kayo! Nakakainis talaga si Chong. Iniwan niya yung mga kasama niya. Bahala kayo dyan! Mabuti kayo lang inatake. May pagkakataon pa ako makabate. Ang saya rin pala na may kasama mga tanga. Humanda kayo ngayon. Lilitsunin ko kayo ng buhay. Kapag nawala itong lugar nyo, magsisilayas din kayo sa baryo. Naku, bomba yata yung nilalagay ni Chong, ha? Lagot. Ha? Mamatay na kayo lahat! Mabilis ngang nakapagtanim ng malalaking bomba si Chong sa bungad ng kuweba. Hindi agad ako nakalayo nun. Bigla niyang pinasabog ang mga yon ng sabay-sabay at napatilapo na lang ako sa lakas ng tama. Para bang
Habang nagliwanag ang buong kagubatan sa pagpapasabog na ginawa ni Chong. Bukod sa malakas na pagsabog, mabilis na ring nilamon ng apoy ang buong gubat. Naririnig ko pa yung sigawan ng mga kasama ko Pero ayos lang yun. Napasabog ko naman yung pinakaluga ng mga demonyo Ano? Teka, may nakatakas pa yata. Hoy! Hoy! Bumalik ka dito! Halika dito! Hala, parang si Elisa yun Lagot na. Hindi siya bubuhayin ni Chong. Hindi pwede mamatay si Elisa. Teka, pupunta ko siya. Para na namang lumulutang si Elisa pero mabagal ang paglusot niya sa pagitan ng mga puno. Hindi gaya nung mga una ko siyang nakita. Malamang napinsala siya ng napakalakas at sunod-sunod na pagsabog. Pinilit kong sundan si Elisa. Kailangan kong unahan si Chong. Pero makailang ulit kong nakitang tinatamaan si Elisa ng mga bala ni Chong. Rumarat-rat yung baril. Pantugis talaga yun sa gubat. Mahihirapan ka na makawala dito dahil sa apoy. At kung lalabas ka naman, ganito naman ang sasalubog sa'yo. Napakasama mo. Ali, bakit ayaw ko balik agad itong mga sugat ko? Sina, nakikipaglaban pa siya doon sa mga tao. Wala akong tatakbuhan ito. Kita-kita ako pag lumabas ako dito. Hindi rin ako makakalasod doon. Puro apoy na. Uy! Kaya mo pa? Tara, shoot tayo dito. Wala pang gano'ng apoy dito Dalihan mo, bilis! Ikaw, makikita ka niya. Lagot ka. Hindi, basta bilisan mo, dali na! Lagot, papalapit na siya dito, tara! Iwan mo na lang ako dito. Umalis ka na lang. Elisa, tabi! Ang daming dugo. Bakit ka kasi humarang Teka, papagalingin kita. Bakit ayaw? Bakit ayaw? Umalis ka na, Elisa. Sige na, papalapit na siya dito. Dumaan ka doon. Mag-ingat ka, bilis na. Huwag ka magalala. Mabubuhay ako dito. Umalis ka na, alis. Dapat mabuhay ka dahil magkikita pa tayo. Salamat sa'yo. Hindi talaga kita makakalimutan. Bigla na namang umulan ng bala pero nakita kong nakasuot sa makitid na daan si Elisa. Nakagulong ako sa mas masukal na bahagi at hindi nahagip ng bugso ng mga bala. Pinilit kong gumapang palayo kay Chong. Lumingon ako sa dinaanan ni Elisa at naglaho na siya. Nakaalis siya. Mabuti naman na nakaligtas si Elisa. Elisa, balang araw, sana magkita pa tayo. Natapos nga ang gabing puno ng kalupitan at trahedya. Natupok ang buong gubat. Lahat ng kasama ni Chong ay napaslang ng aswang. At ang kuweba, ang pinakalungga ng mga aswang, pinasabog at ginunaw ng tiyuhin ko. Halos nangalahati ang populasyon ng baryo pero totoong naging tahimik at payapa na. Mabilis ngang lumipas ang 15 taon at ang kwento tungkol sa mga aswang sa gubat ay halos nalimutan na ng baryo. Kahit minsan silang nalubog sa malabangungot na pagsalakay ng mga nilalang na yon. Maraming nagbago, mga pagbabagong kumubli lang sa isang nakaraang itinatanggi. Nagbago ang mga tao, pero ako nanatili at nanindigan ako sa kung ano ang totoo. Nako, Mikay. Mabuti na lang pinatingin mo kaagad sa akin itong pamangkin mo. Kung hindi, nako. Bakit? Hindi lang ba basta pila yan? Hindi may natuwa sa kanya. Nabati ba? Pero madali na to. Kapag natulog na siya sa gabi, ilagay niyo tong tingting sa ilalim na higaan niya. Tapos maglagay kayo na isang basong tubig na may asin sa tabi ng kama niya. Sa umaga naman, pahiran niyo ng langis yung bumbunan niya. At saka kapain niyo rin palagi yung paa niya. Kapag malamig to, sindihan niyo to ng dahon. Kasi malamang may lumalapit sa kanya Ayos Hino ng paliwanag mo
Ito, pinabibigay ni Ate Lena. Hindi na. Isauli mo na yung sa pinsan mo. Hindi ko natatanggapin yan, no? Libre mo na lang ako bukas. Ayos ba? O siya, sige na. May ilutin pa ako dun sa kabilang sityo eh. Tapos nagpapatulong pa si Mang Ramon dun sa bahay niya. Parang may namamahay daw eh. May nanggagambala na naman daw sa kanila. Sige na. Ang tindi sobrang busy mo Kung hindi hilot, nakikipagkita ka sa mga maligno. Galing mo manggamot ng iba pero yung puso kong dumudugo. Ay, sige na nga, alis na ako Oy. Nakausap mo ko pero bulong ka dyan ng bulong. Sige na. Libre mo ako bukas sa hapon ha. Alis na ako. Nga pala. Sige po, yung bago kong tropa, gusto ko daw ligawan, Mikay. Ganon. Sabihin mo, babangasin ko muna yung uso niya. Ikaw na lang yung liligawan ko. Ano? Wala. Ganyan ka naman Puro elemento lang yung naririnig mo pero pagdating sa akin. Sige na nga, mauna na ako sa'yo. Si Manggorio na pinakamatinik naming albularyo noon ay talagang hindi na nakakapanggamot. Ako na ang pumalit sa kanya. Nagpakadalubhasa ako sa tinatawag na espiritualan sa ilalim ng mahigpit niyang gabay. Isa na akong albularyo ngayon. Albularyong kinikilala at tinitingala na ng lahat. Kung dati tinutukso at pinagtatawanan ako dahil sa kakayahan ko, ngayon ay palagi na akong tinatawag. Pero kahit anong unlad ko, may isang bahagi ng buhay ko ang hindi na nagbago pa. Jong, tama na, Jong! Bakit ka nakikipag-usap kay Badong? Tinarantado ako din sa sugal ng walang yan yun Jong, nanghihingi lang naman po ng tulong sa akin si Mang Badong Pinaglalaroan po na maligno yan. Jong, tama na po, Jong. Yan na naman yan, leche paggagamot na yan. Kagaguhan mo lang yan Naglolokohan lang tayo. Hamat hindi pa nun, napili mo pa makipaglokohan doon sa nangotsi sa akin. Pwisit ka talagang bata ka. Tigilan mo na nga yung paggagamot na yan. Lalo ka lang nagmumukhang tanga dyan Pati ako binubwisit mo. Bakit, Chong? Kailan ba ako may ginawang tama sa inyo? Nagtapos sakot lahat. Nagalit kayo. Sabi niyo walang kwenta mag-aral. Tapos ngayon nanggagamot ako, basura pa rin ako. Ano yun, Chong? Yun pa rin ba yung nangyari kay nanay? Hindi ko na makasalanan yun, Chong Hindi niyo ako dapat ginaganito sa bagay na wala naman ako. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako, animal ka! Mula nung mamatay ang nanay mo, ako na yung bumuhay sa'yo. Di na may takita. Pinalamon. Kaya kahit ano sabihin ko, kahit ano gawin ko, wala ka kahit anong karapatan na sumagot-sagot! Binata na ako pero ginugulpi pa rin ako ni Chong. Tama ang naiisip nyo. Pwede ko naman siyang gantihan. Pwede ko rin siguro siyang layasan. Pero hindi ko kasi kayang baliwalain ang sinabi sa akin ni nanay bago siya pumanaw. Samahan at alagaan ko raw si Chong, lalo na sa pagtanda niya. Kaya kahit gaano kasama ang pagtrato sa akin ni Chong, hinahayaan ko na lang. Umaasa akong magbabago siya. Siguro kahit hindi siya magbago, tutuparin ko na lang ang gusto ni nanay para sa pinakamamahal niyang kapatid. Uy, sigurado ka bang sasama ka pa, Mikay? Baka mamaya malipat sa'yo yung... Basta sasama ako. Para hindi mo naman ako matakasan. Kahapon hinihintay kita doon sa tindahan ni Aling Mirna. Sabi mo, di ba? Ililibre mo ko. Nindyan mo naman ako Bigla ko tinawag doon sa bahay nila, Madam Divina Sus, ba't ka naman nandun? Parang may nagpaparamdam daw doon sa kwarto niya tuwing 3:00 daw. Anak, pumunta ka talaga sa kwarto ni Madam Divina? Ano suot ni Madam nung nagpunta ka doon? Teka. Ba't naman napunta tayo sa damit ni Madam Divina? Pero parang maluwang nga yun tapos manipis. Tapos parang kita ko yung... Kita mo na? Sinasabi ko na nga ba sa Divina na yun Ngiti pa lang nun, tsaka pungay pa lang ng mata nun pag nakikita ka. Kahit na nasa kotse siya, ibababa pa yung bintana tapos kung makasungaw sa'yo, parang ewan ko dun. Pati yung malaking ano niya, sumusungaw na Uy, huwag kang sumigaw. Bakit ka ba nagagalit? Nagsiselos ka ba? Ano? Anong nagsiselos? Sira ba yung ulo mo? Ang daming manliligaw nun, no? Hindi ka lulusot nun. Ewan ko. Talagang ewan ko na lang sa'yo. Tsaka na nga lang. Kita mo to, biglang tinoyo.
Mikay! Hindi dyan! Dito! Baka batuin ka ng tao ni Baldo pag pumasok ka sa gate nila. Diyan ba? O sige. Pinatawag kasi ako nun sa isang compound sa baryo. Ilang gabi na raw kasing ginagambala ng mga kakaibang tunog sa bubungan ng mga bahay doon. 3 raw ang mga nakatira doon na buntis. At sa ganung pagkakataon, iisa lang ang pinaghihinalaan nila. Oh, ano? Tagal mo doon sa bubungan ah. Kala ko nga nagluto ka na ng pansit canton doon eh. Pansit Canton. Datrabaho ako, no? Nalintikan na. Base sa naiwang amoy, saka dun sa bakas sa bubungan. Aswang nga yun. Aswang? Teka. Di ba yung aswang? Oo, Mikay. Akala ko rin, hindi basta-basta dadalawin na aswang tong baryo natin matapos nung nangyari. Halos lagpas 1 dekada na rin, di ba? Wala naman tayong nararamdaman. Pero ngayon, biglang nagkaaganito. Pero di ba may buntis daw? Baka naman, di ba, mahina lang na aswang yung umaaligid sa buntis. Yung tik-tik ba yun? Yun nga yung problema eh. Hindi tik-tik yung amoy nun. At pamilyar yung uri ng aswang na to. Sa totoo lang malabo ang amoy. Hindi ko rin makumpirma ng malinaw ang bakas. Pero ang hinala kong pagbabalik ng aswang na gumigimbal sa baryo namin noon, nakumpirma sa isa na namang nakakarimarim na insidente. Bakit ganun, Aril? Di ba sabi mo buntis yan? Pero bakit sabi mo pinatay lang? Hindi kinuha yung sanggol? Oo nga, Mikay eh. Isa lang yung ibig sabihin nito. Itong ginawa ng aswang na to, babala lang to. Mensahe niya lang to na nandito na siya. Na humanda tayong lahat. Dahil uumpisahan na naman niya tayo. Ano? Di ba dapat natapos na yan noon? Wala na yung lungga nila, di ba? Dapat nga eh. Pero ang problema, hindi naman talaga napuksa. Napinsala lang siguro. Teka, ibig sabihin ba nito nandito kaya siya? Bumalik? Uy, sino yung tinutukoy mo? Sino yung babalik? Wala. Pero itong nangyari na to, hindi dapat natin baliwalain. Paano kaya, Mikay? Sasabihin ko kaya sa mga tao? Naku, pag sinabi mo sa mga tao yan, baka magkagulo ng matindi dyan. Akala nilang lahat, wala na eh. Akala nila patay na yung aswang na yun. Yun kasi yung pinagalit ng chong mong Abnoy eh, di ba? Paano nga kaya yan? Uy, Arel, ano tinitignan mo dyan? Wala. Ay, paano ba itong gagawin ko? Pero nakita ko talaga yun eh. Hindi talaga ako pwede magkamali. Nahuli ako noon. Napatay ang 3 buntis sa kabahayang binabantayan ko. Pero hindi naman kinuha ang mga sanggol na parabang nang aasar lang ang gumawa. Nag-iwan siya ng napakaraming bakas na parabang nagpapakilala. Sa malayo nga ay may nasulyapan akong pamilyar na figura. Nawala agad kaya hindi ako sigurado. Pero tila ang babaeng yun sa dilim, si Elisa. Uy, yung nakita mo kagabi, siya yun di ba? Yung kaibigan mo kakaiba dati? Alin yun? Sino yun? Maang-maangan ka pa eh. Yung tinago mo sa bahay nyo nung gabing tinutugis yung pumatay sa mga kababaryo natin magsasaka? Grabe ka. Naalala mo pa talaga yun? Oh, tama ako no. Nakita ko kagabi yung mga mata mo eh. Sinisipat ka. Nakita ko rin siya no. At alam kong nakilala mo yung nakatingin mula sa malayo. Ano gagawin mo ngayon? May namatay na naman sa hindi karaniwang paraan eh. Tapos, nandyan ulit yung babaeng yun. Kung mo sabihin na, itatago mo na naman siya kapag nagkagipitan. Uy, ano bang pinagsasabi mo? Una, inosente siya. Pangalawa, grabe ka naman. Yan kaagad yung naisip mo. Na itatago ko siya kung sakali. Hanggang ngayon nga, hindi mo pa rin maipaliwanag kung paano siya naging inosente. Pero yun pa rin yung pinipilot mo. Kaya malamang kapag nagkagulo na naman at tumapit siya sa'yo, malamang sa malamang itatago mo na naman yun. Pero, Arel, iba na yung panahon ngayon eh. Ewan ko lang kung magagawa mo pa yan. Sinasabi ko sa iyo albularyo ka na ngayon. May tungkulin ka na.
Hindi pwede na yung puso mo yung pairalin mo sa oras na dapat kaligtasan ng mga tao yung pinipili mo. Aaminin kong bigla akong nag-alala sa mga sinabi ni Mikay, lalo na sa mga nalalaman niya. Nahagip din pala ng paningin niya si Elisa. At nagulat ako dahil parang pinagbabantaan niya pa ako. Lalong bumigat ang iniisip ko noon. At tama siya, sabay ang pagbabalik ng aswang at ni Elisa. Ayoko sanang maging katotohanan ng matagal ng hinala ni Mikay. Pero ang katotohanan, hindi talaga napipigilan kapag sumingaw na. At ang mga sumunod na pangyayari, ang katotohanang itinatanggi ko, pati na rin ang baryo, at ng kababalaghang gigimbal sa amin. Sabay-sabay nakakagat sa baryo. Isang hating gabi nga, may malamig na hangin. Ang alulong ng mga aso ay mas malalim at mas nakakatakot. Yung alulong ng mga aso, parang gusto na nilang umiyak eh. Umiyak sa takot. Pero kakaiba pa rin to. Mahina lang yung kulungan ng langis ko eh. Uy, teka, ba't nandito si Manggorio? Uy, Manggorio! Arel, mainam at nagkasalubong tayo. Hindi ako mapakali. Kakaiba yung lamig ng hangin. Iba na rin yung amoy. Pati yung lupa, iba rin yung temperatura. Pero lahat ng anting at pangsagap ko, hindi naman gumagana. Po, ganun din pala yung gamit nyo? Yung langis ko rin kasi kumukulo pero nawawala din po eh. Pero Manggorio, sana hindi na po kayo lumabas eh. Delikado po, ako na pong bahala dito. Talagang pinagre-retiro mo na ako, ano? Kung sa bagay, kung ikaw nga naman yung naging kahalili ko, hindi ko na kailangan mag-alala. Talaga lang kasing hindi ako mapirme lalo na't kapag ganito. May kakaiba akong nararamdaman sa paligid. Hindi ko naman kayo masisisi dyan. Sa napakatagal ba naman na panahon na kayo albularyo yung inaasahan namin dito sa baryong to. Diba? Kaya kahit sabihin nyo na kampante na kayo dahil ako yung pumalit, lahat po nan to sa inyo pa rin ang galing eh. Lahat ng diskarte ko, kayo rin po yung masa na kung ano yung meron ako ngayon. Itong batang to, talagang hindi marunong magbataas. Naihatid ko pa nga si Manggorio sa kanto malapit sa bahay niya bago ko itinuloy ang paglilibot sa baryo. Saradong-sarado na ang lahat ng bahay. May ilang kalalakihan ding naglilibot dahil nga naaalarma rin sila sa kakaibang alulong ng mga aso. Maya-maya pa, may napansin akong kakaiba sa dala kong langis at mga anting. Oh, Enchong, bakit? Ano nangyari dyan? Uy, Arel, diyan ka pala. Ito, inaayos ko lang yung kulungan ko eh. Kanina kasi nagkaingay itong mga to. Nabulabog. Nilunga ko sa bintana. Hindi ako sigurado pero parang pinakita ko maaligid kaso madilim talaga eh. Namatay yung ilaw dito. Wala naman ako nakita nung lumabas ako. Pero balisa pa rin yung mga manok ko eh. Naku, tama yan. Huwag mong baliwalain. Naglilibot-libot din ako dito eh. Talaga merong umaaligid ngayon. Kaya ingat lang ha. Uy, teka. Narinig mo yun? Ano yun? Parang doon ang galing sa mga manggahan yun ha. Sa gawin nila bigay yun ha. Sige na Enchong, pupuntahan ko na ha. At saka huwag kayo matutulog hanggat maaari ha. Magbantay muna tayong lahat. Sige na. Pamilyar yung huni na yun ha. Pero yung langis ko, bakit hindi kumukulo? Buisit. Natuyo na yung langis ko ha. Ba't ganito? Napakalamig nitong auntie. Kainis, ngayon lang nagkaganito ha. Bakit kaya? Buisit. Sa maikli kong karanasan bilang albularyo ay ngayon ko lang naranasang matuyo ang langis at lumamig ang mga anting-anting. At tila nagiging tubig yon. Nanahimik yung mga aso at nakatalong ko. Bahagang buntot at nakayuko sa matinding takot. Wala ring mga pusa at ang mga huni ng ibon. Mahina at mahirap tuntunin. Nang may marinig akong napakalakas na huni, sinundan ko ito hanggang sa bahay ni Mikay. Nakabukas ng bahagya ang pinto kaya naman pumasok ako. Wala siyang baka sa loob, pero nakita ko ang mga sandatang nakabagsak. At sa likod bahay, narinig ko ang nakakatakot na ingay mula sa kamalig.
tumiglas dyan. Alam mo namang hindi ka makakawala sa lagay mo ngayon eh. Oh, kita mo di ba? Nagkasugat-sugat ka lang sa kadena. Tumutugo na yung braso't binti mo. Parang awa mo na. Pakawalan mo na ako. Hindi mo dapat ginagawa to. May masamang mangyayari dahil... Talagang may masamang mangyayari. Kaya nga kita... Mikay, ano to? Ano nangyayari? Bakit may nakakadenang tao dito? Paano? Tulong! Pakawalan niyo ako! Hindi ako dapat nandito. Pakawalan niyo ako! Tumahimik ka nga! O ano, Arel? Nakita mo yung aswang na yan? Namataan ko yung umaaligid at sumusuot sa mga likod bahay. Doon sa mga sukal. Pati na rin doon sa mga kakahuyan dyan sa mga bakanting lote. Yung mga baka tsaka yung mga alagang hayop nila mga karding. Nakita mo rin yun, di ba? Tumumba lahat yun. Warak na yung mga katawan nila. Teka, paano mo siya nahuli tapos naikadena mo pa? Naalala mo to? Itong langis na binigay niyo sa akin ni Mangorio. Di ba sabi mo kapag sinabi ko to sa lupa tapos natapakan ng kahit anong elemento o aswang paralisado na sila? Eh di inabangan ko tumoko na to. Ayan, binuenas ako. Ikakasama mo sa akin yan eh. Pero, teka muna. Alisa? Ikaw ba si Alisa? Oo, ako nga si Alisa. Alisa, ano ba talaga nangyayari? Kasi nagkakatukotan dito sa baryo tapos biglang... Ano ba yan, Arel? Talagang tatanungin mo pa yan? Malinaw naman, di ba? Kagagawa ng impaktitang yan lahat na nangyayari dito. Hindi ako yun. May nangyayari sa baryo. May umaaligid pero hindi ako yung nagbabanta. At sinasabi ko sa'yo, ako lang yung may kakayahang sumalubong doon sa nilalang na yun. Ano? Ikaw yung lalaban doon? Ang galing mo naman. Hindi ko alam pero... Teka nga muna, Mikay. Alam mo, kailangan muna natin makinig eh. Di ba kahit mga elemento o malignong nanggagambala sa mga tao, kinakausap ko muna yan. Ilang beses ka na naman sumama sa akin, di ba? Kaya hindi tayo pwede basta... Teka, Nako, Arel, bakit nagkakapangil yan? Akala ko ba kapag naano ng langis, manghihina na yan? panandalian lang kasi yun. Saka dapat regular na dinadasalan yan. Alisa, kausapin mo ako. Saglit lang. Sabi mo may banta sa baryo namin. Ha? Aral, nasira na yung kadena. Yung pangil niya, yung buhok. Kita mo na, Aral, sabi ko sa'yo eh. Pero ikaw na aswa ka, hindi ka makakatakas dito. Papatayin na kita dito. Kayo ang mamamatay dahil sa ginawa niyo! Teka! Wag, Bigay! Wag, Alisa! Nawindang ako sa bilis ng mga pangyayari. Nagkapira-piraso ang kadenang gumagapos kay Alisa. At lumitaw ang mga pangil niya. Naglalagablab din ang mga mata niya sa dilim. At bahagyang humahaba ang buhok. Si Mikay naman, initak si Alisa. Pero kitang-kita ko ang bilis ng kilos ng aswang na may kakaibang ganda. Nakalipat ito sa likod ni Mikay. At walang kahirap-hirap nitong pinilipit si Mikay saka naman ibinalibag. Nakalapit din ako kay Alisa pero tumubo ang pakpak niya na katamtaman ang laki. At nahampas ako sa paglipad niya. Tumihapon ako. Si Alisa naman ay diretsyong lumipad at lumusot palabas sa isang pader ng kamalig. Balakang ko, nadali yata. Mikay, kapit, tumayo ka. Ano, ayos ka lang? Hinagis ka eh. Ayos lang naman yata. Parang nalisad yung balikat ko eh. Pero yung aswang Arel, nakatakas. Paano yun? Hindi ordinaryo aswang yun. May pagkabangkilan yun. Bangkilan? Yung ba yung sinabi mo sa akin na nasinang mo ng aswang? Yung medyo mukhang diwata na may kapangyarihan din. Iba nga yung pakpak niya eh. Parang mas maganda na mas maliit lang pero sobrang lakas niya, Arel. At saka nakita mo yung buhok niya. Humaba eh. Yun na nga eh. Pero baka nga hindi talaga yun yung problema natin. Kita mo naman, di ba? Pinaghahagis lang tayo. Kahit kaya naman niya tayong patayin, di ba? Teka, lalabas ako. May matinding nangyayari sa baryo. Tawagin mo na lang si Kapitan pati yung ibang pwede makatulong ha. Wala akong langis at mga anting-anting na pansagap sa posibleng panganib. Pero lakas loob akong tumuloy sa labas. Alam kong kulang ang 10 taon kong karanasan bilang albularyo. Pero tungkulin ko pa rin yon. Sinuyod ko ang baryo pero wala akong maabutan.
Hindi na rin ako sunod ang mga pinuno ng baryo dahil natagpuan na rin silang nakabulagta sa labas ng bakuran. Maliliit na kagat ng pangil sa leeg ang pinsala na kumitil na rin sa mga buhay nila. Hanggang sa masalubong ko nga ang 3 lalaking alam kong hindi taga-baryo. Teka, hindi taga rito itong mga to mga manong, magandang gabi. Pasensya na pero saan ho kayo pupunta? Sino ba ang kamag-anak nyo dito? Mga manong? Sinasabi ko na nga ba? O sige, kayo lalapit o ako. Pero nagmamadali ako kaya ako na! Ni hindi humarap sa akin ang 3 lalaking nakatalikod na yon. Umaalingasaw ang baho ng laman nila dahil hindi nga sila tao. Nabigla ko sila at inundayan ko ng itak. Muntik na nga mapugot ang ulo pero gumaling ang sugad at bumalik sa pwesto nila. Doon sila nagsaaswang, nangitim ang balat at lumabas ang mga pangil at kuko. Sabay nila akong nilusob pero naikutan ko ang atake at isa-isa ko silang sinaksak sa puso. Ngayon, sayot gusto nyo, magkakaalaman tayo kung anong pakay nyo dito. At kung sino yung nasa likod dito. Ha? Teka, nag-ibig yung hangin. Sino yan? Ang bigat ng pakiramdam ko. Ibang-iba tong presensyang to. Hala, nawala yung 3 Isang mahinahon pero nakakapangilabot na halakhak ng isang nilalang ang nagpabago sa paligid. Hindi tunog tao ang tawa. Parang napakaraming hayop na sabay-sabay humuhuni. Ganon ang tunog ng halakhak na yon. Ni hindi ko na nga nausisa pa ang 3 aswang na pinabagsak ko. Dahil naglaho na lang sila nang hindi ko man lang naramdaman. Sa bigat ng paligid, alam kong ang nilalang na naglalaro sa akin ang siya ring nasa likod ng lahat ng kababalaghan sa baryo. Nagtataas ang lahat ng balahibo ko. Ito na, papalapit na siya. Sigurado ako bibiglayin ako nito. Nahirapan nga akong makiramdam hanggang sa may nasagap akong unti-unting papalapit sa akin. Pero hindi ko matukoy kung saan nagmumula. At ang halakhak na tunog ng maraming hayop ay unti-unting nagiging tao. Tila isang mabangis na babae na ang tunog ng tawa. Huminga na lang ako ng malalim at pumikit at kinalma ko na lang ang isip ko habang nakaporma. Isang malalim na hinga at isang biglang hakbang pakaliwa. Sabay wasiwas ng ita ko. Muntik na, pero nakaiwas siya. Napakahirap na masundan niya. Oh, ayun na. Ang nilalang nakaharap ko, isang babaeng kahawig ng anyong aswang ni Alisa. Pero mas malaki ito at mas mabagsik ang mga nag-aalab na mata. Mas matulin din ito at punong-puno ng galit. Sumugod ito pero gumulong ako kaya dumaplis lang ang kuko nito sa balikat ko. Tumayo ako at pumorma pero lalo pang bumigat ang hangin. May ginawa sa hangin ang makapangyarihang bangkela na yon kaya sobrang bumagal ang galaw at reaksyon ko. Anong problema? Nasaan ang bilis at liksi mo? Ngayon, kayo naman ang magdudusa! Sino ka? Bakit mo ito ginagawa sa baryo namin? Kayong mga tao, mga hambog at agresibo! Pero kapag panahon na ng pagbabayad sa mga ginawa ninyo, maangan kayo! Teka, ikaw yon. Yung nasa gubat. Yung tinugis nila, Chong. At saka ikaw rin yung tinatawag na ina ni Alisa. Naalala ko na. Saglit lang. Hindi may tatanggi mabigat yung nagawa ng baryong ito. Pero sana, unawain mo yung pinanggalingan namin. Ilang ulit kami natake na aswang noon. Nalalagasan kami ng mga mahal sa buhay. At wala kami solusyon doon. Kaya sana, maintindihan mo yung kilos ng mga tao dito dati. Oo nga't naperwisyo kayo. Pero isipin mo rin naman na wala kami kalaban-laban ng mga tao sa inyo mula noon hanggang ngayon. Hindi ko sinasabing tama ang ginawa ng mga kababaryo ko noon. Pero sana maunawaan mo ang kakulangan namin sa kakayanang umanawa sa mga kagaya ninyo o sa mga nasa paligid namin hindi nakikita. Iba yung pangunawa at pandaman ng mga tao. Pero ano mang sabihin mo, baluktot
pa rin ang napakaras na ginawa ng mga kababayo mo noon. Kaya ang dapat sa inyo, isang madugong kamatayan! Naku, lalo lang gigil. Ina! Ina, tama na to! Alam natin hindi sila dapat sisihin dito! Alisa, Diyos ko, mabuti lang. Suwail ka talagang anak! Tumabi ka dyan! Dapat pa rin silang parusahan! Hindi pwedeng itadahilan ng kahinaan nila sa pagkakamali nila! Pero ina, maling nila lang ang gusto mong parusahan. Nakikiusap ako sa'yo, ina. Hindi naman dapat umabot sa ganito. Alam mo, hindi siya yun. Tumayo ka dyan! Hindi ka dapat lumulod para sa isang walang kwentang tao! Hindi siya walang kwenta, ina. Hindi lang iisang pagkakataon niyang pinatunayan na may tamang pag-iisip pa rin ng mga tao. Ilang ulit niya ako nailigtas. Ang huli nung sinalaki ng amay niya yung pugat natin. Sinalungat niya kahit yung amay niya. Sinalo niya yung bahala ng baril para lang isalba ako. Mahusay siya tagapamagitan sa mga tao at sa mga nilalang ng dilemina. May pag-asa pa ang mga tao. Yun ang pinakita niya sa akin. Tumayo ka dyan! Nakakahiya mga pinaggagawa mo! At ikaw lalaki, gustong-gusto kong idilig ang dugo mo dito. Pero mukhang kailangan nating mag-usap. Teka lang rin, may mga sugat ka. Kailangan ka magamot. Matindi yung kinakaharap ng banyo niyo. Dapat bumabawi yung lakas mo. Isang aswang na nagmula sa sinaunang lahi. Isang puro at napakalakas na aswang. Kung nagpatuloy ang bakbakang yon ay siguradong kasaysayan na lang ako. Pero buti na lang dumating si Alisa. Natapos ang gabing yon sa isang maikli pero napakamabungang usapan. Malinaw na ang nangyayari sa baryo at kung sino ang pasimuno ng lahat ng ito. Ang kailangan na lang gawin, kumilos ng napakatahimik, nang walang nadadamay. Pero sa kasunod na sinapit ng baryo, mahirap itong mangyari. Aray ko, kagama na! Kagama na! Mabata, hirap na ako. Hindi ko maintindihan kung saan nagagaling yung sakit ko. Hindi ko na alam kung anong unahin kong damin. Hirap na ako, bata. Kagama na! Ayoko na! Chong, alam kong kakaiba yung sakit niyo pero kailangan niyo buntisin yan. Huwag po kayong bibitaw, Chong. Matatapos na. Maubos na yung usok nito. Kapag dumanda po sa akin yung usok ng halamang sinisindihan mo, parang hinahalo ko yung loob ko. Hirap na ako, Arel. Tama na. Alam ko, Chong. Alam ko po. Pero ito rin po yung magpapagaling sa inyo. May pag-asa pa ho kayo. Kailangan nyo lang buntisin. Napakahirap! Dinapuan kasi si Chong ng isang misteryoso at nakakakilabot na sakit. Unti-unting nauubos sa mga lamang loob niya. Para bang may kung anong ngumangat-ngat sa kanya mula sa loob. At hindi lang si Chong, dahil kalahati ng baryo, pinahihirapan ng sakit na ito. Sa tulong ng ibang albularyo mula sa ibang baryo ay nagawan ko pa ng lunas ang sakit na ito. Pero mahaba at tiyagaan ang gamutan. At para bang kapag ginagamot ko ito, nagbabago at bumabagsik din ang sakit. At ang kahindik-hindik na sakit na ito, gawa ng isang makapangyarihang nilalang. Uy, Arel, umiiyak ka ba? Si Chong, Mikay. Ayoko mawala si Chong. Natatakot ako, Mikay. Grabe ka talaga. Kahit walang pinarana sa'yo si Mang Ago, kundi kalupitan lang, mahal na mahal mo pa rin, no? Ewan ko sa'yo, napakabuti mo talaga eh. Kaya, mahal na rin kita eh. Ayos lang yun. Kahit hindi mo ko... Ang ibig ko sabihin, basta si Mang Ago, sabi ko sa'yo, lalaban naman yan eh. Daman niya naman yung pag-aalaga mo, tsaka... Pero, Arel, kailangan na rin matapos to eh. Yung may kagagawa nito. Alam ko, Mikay. Humanda siya. Napakasahol ng perwisyon dinulot niya sa mga tao. Napakasama niya. Isinubo niya yung buhay ng mga tao dito para sa maitim niyang ambisyon. Tatapusin natin ito ngayon. Oo, sige. Puntahan mo na si Alisa. Ako munang bahala dito sa Chong mo.
Dapat maabutan mo yung bago lumubog yung araw. Ipinatuloy ko nga kay Mikay ang pagsisindi ng halamang gamot para kay Chong. Halaman ito na may laway din ng mga lahing bangkelan. Eksaktong papalubog ang araw. Nakarating ako sa pinaglulunggaan ni na Alisa at isinagawa namin ang napag-usapan. Lumulubha ang baryong ito. Bukod sa kinapitan ng marimarim na sakit ang mga tao, nakapasok na rin ang ilang aswang na may dugong agaras. Unti-unting magiging himpilan ng mga agaras sa baryo kung hindi magtatagumpay ang gagawin mo, iho. Nakalubog ang baryo dahil sa kawalangyaan ng taong yon. Pero sa lagay kong to, mamamatay lang din naman ako kung harap-harap ako silang babanggain. Tama yun, Arel. At kapag nawala ka, wala na makakapigil sa balak niya. Pati kami lalamunin nila. Kaya salamat sa iyo dahil gagawin mo tong napakalaking sakripisyo na to. Pero, sigurado ka na ba? Oo, natatakot ako pero hindi ako atras. Sige na, simulan mo na. Sa tulong ni na Alisa at ng ina nito ay sasalang ako sa isang ritual. Ilalabas nila ang kaluluwa ko at ililibot sa buong baryo para sagapin ang nakakapandiring sakit na bumabalot dito. Sa kakayahan din ng mga bangkelan, dadalhin ang kaluluwa kong humigop ng sakit sa kung sino mang lumikha at nagpakalat nito. At ang sakit na pinalaganap niya, babalik lahat sa kanya. Pero gaya nga ng sabi ni Alisa, isa itong sakripisyo. Dahil ang maselan at ipinagbabawal na ritual na ito, may hihinging mabigat na kapalit sa akin. Tutulungan mo ako! Tutulong! Mamawa ka! Kamusta, Manggoryo? Mukhang nabubulok ka na rin ah. Gaya ng pinahirapan ng sakit na pinakawalan mo dito. Mabuti naman. Tutulungan mo ako, bata. Tutulong! Gagantimpalaan ako ng mga agaras. Magiging kalahin nila ako dahil sa mga buhay, enerhiya at kaluluwang ng mga taong binigay ko sa kanila. Ipinapangako ko sa iyo, Arel. Kapag naging makapangyarihan na ako kagaya ng agaras, babahagian kita. Walang kwenta ang pagiging albularyo. Dudustain ka na. Hindi ka pa mayayamanin. Pero kung kapangyarihan na higit pa sa isang albularyo na kayang kontrolin ng maraming bagay, lalo na ang buhay ng mga tao, yun yung tagumpay. Kaya bata, bawiin mo yung sakit na binalik mo. Sayang yung husay mo. Kung magiging diyan ka na lang. Bata, alam kong kaya mo yan. Bata, pakiusap. Nakakasuka ka, Manggoryo. Ang albularyo dapat tumutulong sa mga tao, pati sa mga naibang nilalang. Pero nagpakasama ka. Nagpakarumi ka. Alam mo, Manggoryo, para na kitang amay. Malaking bahagi ng pagkatao ko ng kung ano ako ngayon. Ikaw yung dahilan nun. Kaya hindi kita kayang patayin. Pero hindi rin kita kayang tulungan. Dahil hindi rin kita dapat tulungan, Manggoryo. Kaya magdusa ka dyan at mabulok. Kasama ng napakaitim mong pangarap. Bata, tutulungan mo ako. Karangyaan, kapangyarihan, bata, huwag mo sa akin. Huwag. Bata, bumalik ka. May tuturo pa ako sa iyo. Mabata, may meron kayamanan, kapangyarihan, pangarap. Ha? Mabata! Bago mag-umaga ay nalagutan ng hininga si Manggoryo. Oo, si Manggoryo na isang albularyo na nagturo at humubog sa akin. Siya pala ang punot dulo ng lahat. Nakipagsabwatan siya sa mga agaras. Laman at dugo, enerhiya at buhay ng mga tao. Ibibigay niya kapalit ng dugo ng agaras na isasalin sa kanya para maging makapangyarihan. At sa buong gabing yon, tinugis at itinaboy naman ni na Alisa ang iilang agaras na nakapasok at nagtatatag na ng lungga sa mga sulok ng baryo. Kinaumagahan, nagsimula nang bumuti ang lagay ng mga may sakit. Unti-unti ay bumalik ang kaayusan ng baryo. Pero ako, sinalo ko ang kapalit ng paggampan ko sa tungkulin. Tatlong buwan na, Mikay. 3 buwan tulog lang siya. Hindi mo nga alam kung tulog nga lang ba siya, Arel, o baka naman... Huwag mo nang ituloy, Mang Ago. Huwag
na. Baka ikaw yung patulugin ko dyan eh. Nagpapahinga lang naman niya si Arel eh. Alam ko, lumalaban yan. Hindi naman yung papayag na gano'n na lang eh. Kailangan niyang makita yung buo ng sakripisyo niya. At saka, hindi ko pa naaamin ng maayos yung feelings ko sa kanya eh. Kahit ako, Mikay, hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Puro kawalang yaan lang yung inabot sa akin ng batang to. Pero wala siya ibang pinakita kundi malasakit sa akin. Arel, sana hindi pa huli ang lahat para maipakita ko sa iyo na nagsisisi ako sa lahat na nagawa ko. Malaki yung kasalanan ko sa iyo eh. Gusto ko sana bumawi sa iyo, Arel. Gumaling na nga ang lahat ng may sakit sa baryo. Nagsimula nang bumalik ang lahat sa dati nilang gawain at buhay. Pero ako naratay, walang malay at walang pakiramdam. Bumalik ang kaluluwa ko sa katawan ko pero dahil hindi ako sanay sa paraan ng paglabas at pagbabalik ng kaluluwa sa katawan, bumigay ang sistema ko. Isama pa na naging tagahigop ng sakit ang kaluluwa ko. Nakakainis naman. 2 linggo tuloy ako hindi nakapunta kay Arel. Siya kasi sana siya na lang yung lumuwas doon sa... Ay, sana naman bumuti-buti na yun. Gustong-gusto ko nang aminin ng malinaw eh. Ay, ang lalim naman ang iniisip nitong babaeng to. Girl, ano ba yung gusto mong aminin? Oh, sino ba to? Ano ka ako yung gusto mong aminin? Dali na. Nang gumaanggan naman yung loob mo. May ano kasi, meron kasi akong matagal ko nang minamahal yung taong yun kaso, ang hirap eh. Alanganin para magkaaminan. Alanganin kasi ako eh, yun yung unang problema. Ngayon naman, siya yung alanganin yung lagay. Pero, mahal na mahal ko yun eh. Sana nga lang hindi pa huli. Sana marinig nga niya yung sasabihin ko. Narinig niya na eh. Ano? Sira ulo ka talaga! Uy! Sayang naman yung money. Ba't ba naman yung nampas? Paano sira ulo ka eh? Panggap ka pang bakla. Akala ko tuloy kung sino ka. Hoy! Huwag ka tumakbo! Hoy! Baka madama ka! Ano ulit yung sasabihin mo? Hoy! Wala! Di ko na uulitin! Hoy! Ulitin mo! Ito naman! Nahiya pa, hindi babagay oh! Hoy! Dali na! Gusto mo pagsisigawan ko dito? Dali na! Bilis! Che! Bahala ka dyan! Nek-nek mo! I can't name what's happening, but Matagal ko nang ramdam ang pagtingin sa akin ni Mikay. Pero abala ako sa tungkulin bilang isang albularyo. Nang makabawi ang katawan ko, nawala naman ang kakayahan kong manggamot at makakita. Pati na rin makaramdam ng kakaibang nilalang. Siguro plano talaga yun ng Diyos para mabuhay ako ng karaniwan na kasama ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Mahigit 10 taon na kaming kasal ni Mikay. Hindi perpekto pero masaya. Si Chong naman na alagaan namin hanggang pumanaw ng payapa. At kung sakaling bumalik ang kakayahan ko bilang albularyo, malamang susulat ulit ako dito. Salamat ulit sa lahat ng nakinig. At God bless po sa ating lahat. Yes! What a win! Ayos. What a love story, Ay, ganda. si Yobmot. Grabe yung story, no? Kaya nga, no? Solid talaga, no? Kahit ako'y titi mo. Tininini. Solid eh, no? Pero anyways, kaya nga, solid talaga yung, yung story natin. Ano masasabi nyo? Comment down below kung... Tapos si ano pala yung masama, no? Yung albularyo. Oo, no? Si mentor, yung mentor Oo, niya no? pala. Pero bago kami magpaalam, kayang go, please, mag-subscribe naman kayo kung nagustuhan nyo yung kwento. And mag-iwan na rin kayo ng comment para mapabili kayo sa shoutout section namin. And please, pinaka-importante ay i-like yung video natin para umabot ito sa lahat ng mga kayanggaw natin. So ayun, kayanggaw. Next time ulit!